have all known him as the king of comedy. At sa bawat eksena kung saan niya tayo pinapatawa, tumatak na sa ating lahat ang kanyang kakaibang komedya. Pero sa likod ng mga markado niyang pagganap at ng buhay na ating nasubaybayan sa harap ng kamera, ilang mga bagay pa ang tila di gaanong alam ng marami tungkol kay Dolphy. Matitindi daw po yung mga revelations tungkol sa inyo. Marami doon, maraming magaganda doon Yung mga talaga nangyari sa akin. Yung mga lalo ng panahon ng hapon, yung hardship talaga. Sa kanyang murang edad, na-expose na ang batang Dolphy sa panonood ng pelikula dahil nagtitinda siya noon ng mani sa loob ng sinihan. In fact, ang pelikulang Gone with the Wind noong 1939 ang unang colored film na napanood niya. Alam niyo bang bago pa man niya ginamit ang pangalang Rodolfo Quezon on screen, nakilala muna siya sa kanyang stage name na Golay noong panahon ng Hapon, kung saan naging performer siya bilang chorus dancer at 17 years old. 19 years old siya nang magsimula siyang umarte sa pelikula. At ang unang nakadiscover sa kanya, ang ama pa mismo ni FPJ na si Fernando Poe Sr. 6 na buwan kami nag-shooting nung panoorin ko yung pelikula. Dulo lang ng replay ko yung nakita ko. Walang mukha ko. Noong 1940s, pinasok rin ni Dolphy ang radyo at nagtrabaho bilang writer, producer at director ng ilang mga programa. Bago pa man ang pagsikat niya sa pagganap sa gay role sa Pacifica Falayfay, una na niyang naipakita ang kakayahan niyang umarte bilang bading sa pelikulang Jack and Jill noong 1954. Wala kayo iniisip kundi puro katatawanan. Kanya puro comedy ginagawa ko. Making people laugh is fun talaga. Is better sa buhay mo dahil pati ikaw, babata. Siya lang din ang tanging lalaking gumanap bilang ang iconic Pinay superhero na si Darna sa pelikulang Darna Kuno. I love it when he does gay roles. I love it. And he's so touching because the one thing that I love about Tito Dolphy is that he's so funny. Bukod sa di na mabilang na Best Actor Awards ni Pidol, nagawa na rin niyang masungkit ng Best Actress Award sa Brussels International Film Festival matapos niyang gumanap na Markova back in year 2000. Sabi ko isang malaking karangalan itong award na yun. Kilala man siya bilang matinik sa mga babae. Having sired 17 children with 6 women, Dolphy has never married and remains a certified bachelor all his life. Bakit ho? Malandi ho kayong lalaki talaga? May kalandian ako talaga. Noong 2010, ginawaran si Dolphy ng mismong Pangulo ng Bansa ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart, isa sa pinakamataas na karangalang maibibigay sa isang sibilyan ng gobyerno ng Pilipinas. And the only other person known to have received this honor is Queen Sofia of Spain. Dahil yung eleksyon hindi ako sa kanya. Pero in spite of all that, binigyan pa niya ako ng award. Na ganitong award. Napakalaking utang na loob. At kahit pa nasanay na tayong isunod ang titulong Comedy King sa pangalan ni Dolphy, alam nyo bang ayaw na ayaw niyang tinatawag siyang Comedy King? At ang paliwanag ni Dolphy kung bakit? Parang may yabangan ako. Pag-isipin ng tao, ako talaga nagpursiging maging Comedy King ako na ano. Pero hindi, talagang nag-aamay na ang tao, tinatawag ako ng ganon. So, nandun na. Siyempre, hindi mo na maalis yun. Ngayong taon muling ipamimigay ang National Artist Award. Panalangin ng sambayanan na maibigay na ito sa nag-iisang Comedy King. Narito po ang aming report. Tungkol sa pagdedeklara kay Dolphy bilang national artist, muling umingay matapos nitong malagay sa kritikal na kondisyon sa gitna ng patuloy na pag-aalala ng buong industriya sa kalagayan ng Comedy King. Muli na namang napag-usapan ang pagsusulong na magawaran na ito ng parangal bilang natatanging alagad ng sining. Maging ang mga malalapit sa veteranong aktor na bubusita sa kanya sa ospital kamakailan, di napigilang ipahayag ang kanilang opinyon sa nasabing usapin. Hindi naman tayo dapat magpaligoy-ligoy. Alam naman natin ang kontribusyon na nagawa ng isang Dolphy. Sabi ko nga, ang tungkulin ng isang artista, hindi lang naman na basta nagpe-perform. Ang ano niya is parang gamot yan eh. Huwag naman natin ipagkait ang isang bagay na hindi naman dapat pagtalunan dahil may proven naman eh
Di ba? May katibayan naman. Best Actor. Lahat na nandun sa kanya. Life Achievement Award. Sana magising naman sila. Matagal na silang tulog. Gusto lang namin malaman kung ano ba yung naging basihan, kung bakit hindi siya nanalo. Gusto malaman ng masang Pilipino, hindi ba tayo masyadong maramot magbigay ng awards? Sa isang artikulong nalathala sa Philippine Entertainment Portal o pep.ph last June 22, nabanggit ang detalyadong mga kriteriya kung ano nga ba ang kwalifikasyon sa pagiging national artist. Una, kailangang Filipino citizen ang nominado. Dapat ay malaki rin ang naimbag nito sa larangan ng sining sa kanyang mga nagawang obra. Nakatanggap din dapat ng pagkilala ang mga ito dahil sa pagpapakita ng kakaibang husay sa kanyang larangan. And while the Comedy King obviously fits the bill, di pa rin daw magiging madali ang paggagawad sa kanya ng nasabing karangalan. Ayon sa statement na pinalabas ng Malacanang last June 22, personal man daw na naniniwala ang Pangulong Noynoy Aquino na karapat-dapat si Dolphy na maging national artist. Isang temporary restraining order naman daw ang kasalukuyan ngayong nakalatag preventing them from taking action. Bunga na rin ng national artist controversy na pumutok noong 2009. Ngunit ayon naman sa pahayag ng mismong legal officer ng NCCA na si Attorney Trixie Angeles last June 22, tila may pag-asa pa namang maigawad kay Pidol ang prestiyosong titulo. And we quote, "The selection of national artists is a long process, sometimes taking up to 2 years. That Mang Dolphy has not been awarded the recognition yet does not reflect on the government's nor the arts sector wanting or not wanting to do so. For a while, a misappreciation by the NCCA board members of the effect of the temporary restraining order on Carlo Caparas et al. Led to a temporary suspension of the search process. However, with the assumption of the new members of the board in 2010, the process has again been put back on track. For the moment, we understand that Mang Dolphy has been nominated and is now undergoing the process of evaluation, along with other noteworthy artists. In the meantime, we continue to pray for his recovery and return to full health." End quote. Ilahat ng eksena sa showbiz intriga. Mga bonggang happenings be seen with Showbiz Central. Star for all seasons, Governor Vilma Santos for the Generics Pharmacy. The Mega Pinoy Pride Ball 2012. Toshiba Glassless 3D TV and Protege Laptops launch. Ponds Institute celebrates 20 years. Whirlpool's Father's Day Special. The 36th National Milo Marathon Media Launch.